heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim, live on this day, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live on this day, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live on this day, delighting the Lord for His goodness. And He's God.
kailanman. Tunay ang pag-ibig na iyong inialay. Pag-asa ko sa'yo, Panginoon, sa'yo lamang. Pag-asa ko sa'yo, Panginoon, ay walang hanggan. Ang buhay ko'y alay sa'yo, magpakailanman. Tunay ang pag-ibig na iyong inialay. Pag-asa ko sa'yo, Panginoon, sa'yo lamang. Pag-asa ko sa'yo, Panginoon, sa'yo lamang. Pag-asa ko sa'yo lamang. Beautiful song. Good morning, Jesus. Welcome to another episode of our Saturday Awit ng Pag-ibig. At sinimulan natin ito sa isang napakagandang awitin na inawit ng aming songbird ng Comfy. Praise God. Glory to God. Siyang nagpaunlak na makasama natin sa umagang ito. At alam ko na this is going to be a good episode and I hope everybody is excited to watch. Sabi ko nga, ay kwentuhan ng bayan. At magandang simula, no? Pag-asa ko sa iyo, Panginoon, ay sa iyo lamang. So tayo manalangin sa mandali. Lord, muli, napakaganda ng araw na simula na ikaw ang sinasamba, pinupulit, pinasasalamatan. At sa umagang ito, muli, samahan mo kami ng iyong habag, ng iyong kagandahang loob, ng iyong favor, na tunay na ang iyong pangalay mataas at maluwalhati sa aming kalagitnaan. To God be the glory. In Jesus' name we pray. Amen. Of course, Amen. ang aming bisita is one of my BFF din naman dito sa Comfy. Praise Matagal na God. tayong nagkakilala, hindi Yes. ba? O, pareho kami Bisaya ba? Sister Virgie. Sige, Sister Virgie, bati muna. Hello everyone, Comfy family, good morning. Ako po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon na ginamit na naman niya ako to praise and glorify His name through His songs. So, God. O hindi ba? Kay kumanta, kay magsalita, napaka-soft-spoken talaga. Ano? Anyway, it's month of Mother's Day. Actually, tomorrow is Mother's Day. Sunday, no? Tomorrow is Mother's Day. So tamang-tama, kumbaga sabi ko, uy, tumempo talaga si Sister Virgie. So pag-uusapan natin sa buwan ng Mayo ay tungkol sa ina, and we have here a mother who has gone through a lot of experiences, the ups and Yes. downs and everything. Siguro magsimula tayo, ilan nga ang iyong anak, bale? I've got 3. Okay. Yung 2 lalaki at 1 babae. Bali, ang bunso mo ay babae. Babae. Oo. So, ilang taon yung eldest? My eldest is 48. 48. And the youngest And is? the youngest is 43. Okay. And you've been married for how long? 48 years. 48 years. So, pagkakasal ninyo, you have your... Yeah. Pareho tayo, ganun din sa akin. Oo. Correct. After the honeymoon, ayan, nakagad. So, parang eto agad. Anyway, since we're talking about Mother's Day, I'd like to backtrack a little and for us to talk about your own mother. Pero kanina nag-uusap tayo, sabi mo, hindi ako lumaki sa nanay ko, lumaki ako sa Hindi lola nga. ko, but I still a grew up mother. with So, my- how was your relationship with your lola, and paano kanya hinulma? Paano ka na-influensyahan ng lola mo bilang nanay mo at that point? Kasi nga, yung mother ko at saka
father ko, hindi naman sila legally married. Okay. So, nung pinanganak daw ako, kinuha ako ng lola ko because my lola doesn't like my dad. Okay. May intriga agad, ah. Kinuha ako at siya nagpapalaki sa akin. Okay. Nung mga oras na, nung mga time na yon, I grow up in a very religious community kasi yung lola ko, ginigising kami ng 3 o'clock doon Talaga? just to pray the rosary na hindi ko maintindihan because it was said in Latin. You were praying the rosary in Latin? Yes, hindi ko maintindihan not even a single word. Okay. And eventually nagkaroon ako ng, I'm sorry Lord, pero nagkaroon ako ng hatred sa rosary kasi nga ginigising kami alas 3 ng madaling Saan araw. to? Sa Wala- Manila o sa probinsya? Sa probinsya. Sa Bohol. Sa Bohol. Okay. Di ko naman maintindihan. Pero yung lola ko, pag nagro-rosary, hindi pwedeng ganyan lang. Kailangan bigkasin mo ng maayos. Talaga, oo. Siyempre, iba naman yung... Oo. Siyempre, yung ano na yun. Ang hirap kaya bigkasin yung mga Latin na mga So old salita. school kasi. Old school, oo. Pero paano yung religiosity niya somehow mold you as a person muna siguro? At saka yung discipline niya and how she treated you. Ano naging berhin niya because of that? Well, nagkaroon din ako ng, in a way, na na-mold din yung spirituality ko through my lola. Kasi nga, every Sunday, kailangan andun sa simbahan. Lalo na pagka season of Lent, grabe. From Monday through Sunday, bawal lumabas, bawal maglaro, Bawal tumawa. tumawa ng malakas. Pagka Friday, Monday, Thursday, and Holy Friday, di ka pwedeng maligo. She was strict. She was very Yeah. strict. She's so strict So what na. have you learned? What have you learned? Paano na yung sa character mo, paano ka na-impluensyahan niya in the good way? Natuto din akong, yun nga, yung tumapang at na maging matapang ka in some ways na kasi nga hindi naman niya ako anak, apo lang ako, pero natuto akong maging mabuti sa kapwa at saka natuto akong lumaban in a way na hindi naman yung laban na yung physical, Suntukan, hindi ganon. Lumakas ang loob ko sa Why? problema. Anong naka-impluensya sa iyo Kasi na di ba Lord? nung unang panahon pagka illegitimate ka, parang di ba? Parang api-apihan ka. So you were treated differently from the rest because of that? With my family, okay lang. Kasi pampered nga nila ako. Pero with my friends, yung sa labas, Okay. ay, wag yan. Walang tatay yan eh. Yan eh. Yung, parang ganun. Okay. So nagkaroon ako ng dual personality nga ako. Matapang ako sa labas. Mahina naman ako sa loob ng bahay. Talaga? Okay. Tapos yun, nagkaroon ako ng hanggang sa yung discipline ko na yun na nadala ko pag nung lumaki ako. Hindi naman ako lumaki. So what do you mean is as you grow, as you matured, dala-dala mo na yung tapang na yun na lalaban ako sa buhay. Yes, oo. But at that point, was it more of a negative or a positive attitude? At Both. 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 Why both? Kasi matapang ako sa yung halimbawa, kasi nga wala naman kami sa buhay, ay kung hindi ka kikilos, hindi ka makakakain. So matapang ako doon. Yun ang nag-motivate sa na Yes. lumaban. And Oo. then, on the negative side, Sa negative side, yung bang parang ayokong makikimingle sa ibang tao kasi nahihiya ako. Ando doon yung, kasi ako eh. so parang inferior ako sa kanila. dahil ang iniisip mo yung mga naririnig mo sa mga tao. Yes, oo. So it was a difficult childhood for you, in a sense? In a way, yeah, it was. And you didn't have any siblings at that point na kasama mo? Mga kapatid mo? Wala. Ah, May mga tsuhin ako.
I was so just lucky na may mga tsuhin ako at mga tiyahin na talagang ako, kasi ako yung first na apo eh. So, sinuportahan ka nila. Sinuportahan ako. Oo. So, you receive a lot of, not only support siguro financially, but in terms of moral support, in terms of Yes, moral. love. Mm-mm, So, sila nagbigay sa'yo. Siya, oo. So, bait talaga si Lord, no? Kahit na Eh, ano yung talaga naman, situation. grabe. Okay. Sobrang in a way, parang sabi ko nga, I'm just thankful na, di ba yung ibang bata na illegitimate parang Napapariwara. Oo. Oo. Ako naman wala kasi nga, love ako ng mga tsuhin at tsahin ko eh. Love ako ng lola ko eh. Okay. Kaya I would rather be with my relatives Relative. than with my friends outside. Oo. Kasi nga, yun, natuto akong nga maghanap buhay. Maliit pa ako, sumasama ako sa lola ko, nagtitinda. Pag harvest time, nagtitinda kami ng kung ano-ano lang doon para lang magkaroon ng, So, they supported your studies hanggang college? yes. Talaga? My mom, Okay. although, ang hirap talaga ng buhay namin noon kasi nga sabi ko, pag hindi ka kumilos, hindi ka makakakain. Parang, okay, go ahead. Ay, tapos yung natuto akong, since nga na ano ako na alas 3 pa ng madaling araw, ginigising pa Okay. na ano ko na rin na kailangan kong gumising ng maaga as early as 4 para tulungan ko yung nanay ko mag. Kasi when I grow up, I was say 5 or 6 years old. I was with my mom na. Wala na ako kay So for nanay a ko. while ka lang pala For sa a lola while, mo. oo. So you grew up with your mom talaga? In a sense, hindi rin? Hindi rin eh. Dahil? Kasi nung grade 1 ako, andun ako kay mama. Nung grade 2 ako, iba na naman. So, ano yung Tiyahin. pinaka-longest stay ninyong dalawa mag-ina? Siguro elementary. How long was that? 4 years. So, sige. So, we can talk about your mom pala. Akala ko kanina. Okay. How would you describe your mom as far as your relationship with your mother is concerned? Wow. Si mama, napaka-strong personality niya. Kasi nung nag-asawa siya uli, yung stepfather ko, hindi naman siya yung breadwinner. Yung mama ko ang Breadwinner. sa amin, nagsusuporta talaga. Yung stepfather ko, mabait siya in a way, pero wala siyang financial. Okay. Si mama ko talaga. So How would you describe your relationship with your mother? nung una, hindi ko siya love. Okay. Kasi nga hindi naman ako. Hindi ka naman kasi lumaki oo. sa kanya. Oh. Nung kalaunan, ay naintindihan ko siya na kaya pala ako binigay niya kay mama kay lola ko kasi nga nagtatrabaho siya eh. Nagtatrabaho siya, nagtitinda siya. So parang hindi kanya kayang alagaan at the same time At the same- supportahan. Yes, oo. I see. No, minsan may mga nanay na hindi naintindihan kagad lalo na pag bata ka pa. Na ba't mo ako binigay, 'di ba? O iba, ba't mo ako pinaampon? Correct. Pero at this point nakita mo na it's for your own good na ay, Yes. andun pa rin yung puso nung nanay na. So you came to love her eventually Yeah. in a sense. Mm-mm. Is she still alive o wala na? Ay, wala na. Oo. Imagine with my age. Oo nga, sa bagay. So what was one memory that you cannot forget about your mom and you? Sabi mo, hindi ko makakalimutan tong moment na to nung... Ay, nung nag-graduate ako na talagang High school, college? elementary. Elementary. Elementary, oo. Ay, active ako doon sa yung choir namin, yung bandurria. Okay. I was a member of the group. Bandurria is a musical Yes, instrument. oo. Okay. Wala talaga kaming pangbili ng instrument. Si mama, nagbenta siya ng, yung alahas niya yata na Talaga? Oo, just to buy me, bandurria. No, it's
it was a guitar. Guitar. Okay. Yung Ovation, mayroon na pala noon. Hindi ko alam na Ovation guitar pala yun. Okay. Eh, yun naalala ko lang, sabi ko, nung nalaman ko na ibinenta niya yung, basta yung something na ano sa kanya, na kahit mahal na mahal niya talaga, pero para lang sa akin, ibinenta niya yun. So, talagang hindi makakalimutan talaga yung mga ganong moment eh. So, we've been talking about your mom. Now, let's talk about you. How are you as a mom? Ako naman as a mom, How medyo strict din ako when it comes to discipline. Okay. Kaso iba yung discipline ng isang tatay at saka discipline ng isang nanay. Paano magkaiba? Like, kasi nga, lumaki yung mga anak ko na wala yung tatay nila, nasa abroad. Oo. So, pagdating ng tatay nila dito, nagkakaroon ng conflict. Halimbawa, gustong magpabili ng ganon, yung tatay okay lang. Ay ako naman, since, syempre naaano din ako sa, yung mga anak ko kasi nasanay ng mga signature items. Okay. Nagko-conflict kami doon. Dahil sa budget. Dahil sa budget. Tapos gusto ko talaga na ganito lang ang gawin. Eh iba naman yung ng tatay kasi gawa nga he's the one earning. Okay. Alam niya kung kaya niya o hindi. Okay. Doon kami medyo pero yung mga anak ko nga sasabihin nila, tsaka na lang magpabili kami kung andito na si Papa. At least alam na lang yun. Kasi pagka ako daw, mumurahin lang daw yung pinipili ko. Ganon. Okay. Maganda yung disiplina yan kasi something that the children would eventually realize na they have to also learn the word no. Alam mo yun. Kasi nga, sa totoo lang, mahirap maging disciplinarian kasi kontrabida ka, di ba? Pero that's part of character formation sa mga bata. Because sabi ko nga, pag hindi mo tinuruan niya ng no, later on, ang sitwasyon ang magsasabi ng no and they cannot handle it. Yes. That's the problem. So it was kind of parang nagbabalancing ka bilang, but how do you reward them naman, by the way? Pag naman, binibili ko naman sila. Yun nga lang, yung okay lang yung price. Hindi Depende sa budget. Depende sa budget. Okay. So, as a mother, sabi nga, you should not only be a parent but also a friend. Paano mo din develop yun? Medyo mahirap din kasi, di ba, authority ka. Pagkatapos at the same time, kailangan syempre, hindi mo pakisamahan kung iba-iba ugali niya, di ba? So how did you, ano yung ginawa mo kumbagang approach para na at the same time, nakakalapit sila sa'yo na hindi ka naman mukhang tigre na hindi na pwedeng lapitan? Nung maliliit pa sila, nadadala ko sila sa ano pa yun sa St. Therese pa yun Sa fellowship ng Comfy yun, di ba? Ng Comfy. Kailangan kong mag-budget kasi kailangan after nung fellowship, kailangan kong dalhin sa McDonald's or kaya sa Jollibee para lang bribe yun. Iba-bribe ko talaga sila para lang magkasama sa akin. At saka yung sabi nga nila nung lumaki na kasi they have their own nung nag-high school sila, hindi ko na sila madala. Sabi nila, i-record ko na lang daw yung sa fellowship at makikinggan na lang daw nila, maririnig din naman daw nila. Okay. So, doon nagkaroon ako ng nung parang, siguro kailangan kong maging matigas when it comes to bringing them to the fellowship. What do you mean? Ang sabi ko, pag hindi kayo sumama sa akin, wala kayong baon ng buong linggo. Okay. Ang ko doon, para lang sila sumama. Oo. Abay, kalaunan, okay pa yun. Nung una, natatakot pa sila. Kalaunan, hindi na. Kahit walang baon. So, nagkaroon ako ng kayang magandang gawin. Mabuti na lang may
prayer meeting, Okay. kahit papano, nakakarinig naman So nag-open sila. ka ng prayer meeting sa Nag-prayer, bahay. oo, sa bahay. Okay. Uma-attend naman sila Uma-attend doon. naman. Okay. So, Kaya lang yung eldest ko, talagang unruly yun. Sasakaling ko na nga nung minsan. Eh, kinulong ko nga yun doon sa, sa kulungan ng aso. dahil? Dahil ang tigas ng ulo. Medyo, ito yung Grabe challenging talaga yung na. batang yun. Sabi nga niya, ang mami, mabait lang yan pagka nasa prayer meeting. Pero Kasi nga, kasi go ahead. inaano ko sila, yung disiplina ba na kung hindi ko kayo makuha sa pakiusap, eh di tali. Oo. Oo. I know it's difficult kasi yan ang challenge ng mga wife na ang husband is working abroad. Yes, oo. You hold the string, kumbaga yung budget, at the same time, you take care of the children. Dual role ka as Yes. nanay and tatay. Ang maganda sa'yo, you never give up on working it out, what is best for them. Yeah, Kasi awat nga, grasya. may mga limitations ka rin naman kung anong pwede mong gawin. Nakita ko doon is you really gave your all pagdating sa, lalo na mailapit sila sa Panginoon. And yan ang isang gusto kong narinig sa mga magulang na disiplinahin mo ngayon kasi later on, sabi nga, pag hindi mo pinaiyakin ngayon, later on, ikaw ang paiiyakin. Yes, No? So sometimes, it's really difficult. So, during those times, how was your prayer for your children? Paano dasal mo sa... Nako, yun nga pag natutulog, pinipray over ko yung mga. Tapos yung eldest kong anak, nagaganon. Sabi niya, Mami, what are you doing? Sabi ko, hindi, hinahaplos ko lang yung ulo mo. Pero I was praying over them. Kasi nga, Okay. napakaano nung anak kong yun, talagang matigas ang ulo. Okay. Ano naman, nagsisimba, pero nga yung nung high school na sila, lalo na nung college, iba pala talaga yung peers nila outside. Madali silang nai-influence. Totoo yan. Yung peer pressure, sabi. Peer pressure. Oo, Yung ano nga, yung sabi ko nga, mahirap pagkawala yung asawa. Kasi iba yung discipline ng lalaki. Nakita ko nga yung difference nung nung nag-retire na yung asawa ko, nakikita ko doon yung pagpala hindi mo masyadong hindi kayo Close? wala, hindi kayo close. Ano pala yung iba yung parang parang ibang tao lang ang nila sa father nila. Yung bang, yung financial, More on the financial side Oo. lang. Because hindi umaalis yun. Dahil they never had any connection, kumbaga. yes, parang That's difficult talaga. nahihirapan talaga ako. Tapos, meron silang mga attitude na hindi gusto ng asawa ko. Nagko-conflict sila doon, nagkakaroon sila ng arguments na minsan ako ang nag-a-absorb. Kasi nga sinasabi ko nga I also have this yung ko rin na dapat ipaliwanag ko sa asawa ko na kaya nagkaganyan kasi wala ka. Oo. Sana kung dito ka, you should have alam mo yung mga ginagawa nila na mo. But the problem is he has to provide din naman. Oo So, nga, on that yun side. nga. So, naintindihan ko yung conflict na dinadaan. Medyo mas challenging talaga pag ikaw lahat. Yes. But thank God, right now, yung eldest mo ay may asawa na, di Yes, ba? oo. And your Byudo- youngest, byudo na nga. nabiyudo. Nabiyudo, Okay. So, how many kids meron siya? He has 4 kids. And he's with you right now? is it? Yeah. Okay. Tapos ang bunso mo ang wala, ano? Yung bunso ang wala, nasa Hawaii. Oo. Mm. Looking Yun. back, pagkatapos mong danasin ninyo, ano yung mga reflection mo? Ano yung nakita mo o lesson learned na masasabi mo na sa buhay mo bilang isang ina? Ako yung ko na sana nagiging
persuasive ako to bring my children closer to God. Kasi nung mga later parts na nga, nung mga high school na sila, nagiging ano na ba ko, o sige, ayaw nyo, di wag nyo. Okay. Parang ganun na lang ako. Okay. Kasi parang nagsasawa ba ako sa kasasabi ng ganun. Eh, minsan nga sasabihin sa akin, i-record mo na lang, mami, yung ano, yung Sinabi mo. sinasabi mo. Pakikinggan na lang namin pagdating. Yung bang parang naiinis ako, nasasaktan ako. Okay. Ang ano ko lang, yun nga yung, siguro, I should have been more stricter pa. Okay. At yun nga, yung siguro kung nasundan ko yung mga lakad nila, hindi dapat. Pero at that point kasi, syempre, you are siguro in a sense, you're in a very limited environment na may mga pressures at yun lang ang nakikita mo. And masasabi naman natin, lahat naman ng ina, they always give their best. Kaya lang may mga bagay na talagang bilang tao, may mga bagay tayong hindi nakikita agad or for whatever reason. Siguro isa dito is yung depende pa rin sa relationship mo kay Lord at the time because at that time hindi ka pa rin masyadong Yes. So maraming bagay ang sa akin lang kaya ko brought up ito kasi minsan yung pinag-uusapan nga natin kanina minsan ang nangyayari sa mga magulang ang daming regrets ba sana na nagkakaroon ka ng guilt feelings about all of these things that you don't see anymore what you have. You understand? And what I na have. meron ka pa rin, after all those trouble, after all those gulo, andyan pa rin ang pamilya. Amen. See? And I think this is something that we should all see na in spite of everything, sabi, ang paborito ko dyan, take the good with the bad. Okay, I've done mistakes in the past. I did not do this, I did not do this. But look what you have right now. You still have your family, you have your husband now with you, Yeah. di ba? So there's something more in store for us. We need to I'm still hoping for that. I'm praying for di that. ba? Kasi nga minsan, people continuously live in the past na hindi na, alala ko sa Isaiah, sabi sa Isaiah, may ginagawa akong bago sa buhay mo, hindi mo ba nakikita? And sometimes, hindi natin nakikita kasi ang nakikita natin yung mali. Nakikita natin yung pagkukulang natin. And then we can't look at what God is doing because nagigilty ka na kasi mali ito, mali yan. So I try to tell some people, kahit ako, marami akong mali. No? But I tell myself, tapos na yon, I cannot do anything about that. But I still have them. And actually, sa akin, the word is naghabol ako talaga. Hinabol ko lahat yon. And by the grace of God, it's a beautiful relationship because I stopped looking at my mistakes kasi ikaw, kaya ganyan ang pamilya mo kasi ikaw. I don't, it's an exercise in futility, alam mo yun. So, sa'yo nakikita ko, matagal ko ng kaibigan nito she went through a lot and it's not easy. Pwedeng sabihin ng ibang tao, kasi dapat ganito. Hindi mo alam yung sitwasyon, especially being a mother and a father and having dalawang lalaki, basta lalaki talaga yun. Ay, grabe. So, sabi ko nga, learn to forgive yourself because these are things that God allow for us to learn even in our mistakes. Now, okay, I made those mistakes, but I can still move on and there's a lot of space for me to work this out with my family because I still have them. Yan ang maganda, no? So, tamang-tama yung susunod mong kakantahin kasi yung kakantahin mo, ano nga yung pangatlo, what's that song? Katangi-tangi ang yung ano man ang mangyari sa buhay ko. Pangalan mo, Jesus. That's the beautiful thing about being in the Lord, no? Yes. Sometimes things go messy, sometimes things go wrong, but we learn to focus on God. At itong babaeng to, maraming ginawang desisyon na hindi naging madali. Pero sabi nga niya, matapang siya because unang-una, na-train siyang tumapang, but ngayon matapang ka dahil sa Panginoon. No? So ito yung kanta ng isang matapang na babae, atapang na babae. Pakinggan po natin ang awitin.
walang ibang sasambahin kundi ikaw lamang, Panginoon. Bawat saglit ng buhay ko, bawat tintig ng puso ko, sasambitin ng labi ko'y ikaw, Jesus. Ano ang mangyari sa buhay ko? Pangalan mo, Jesus, ang tatawagin ko. Bawat saglit ng buhay ko, bawat tintig ng puso ko, sasambitin ng labi ko'y ikaw, Jesus. Sasambitin ng labi ko'y ikaw, Jesus. Okay, we'd like to talk about something else. Actually, nag-uusap nga kami kanina, sabi niya, pwede bang wag nang pag-usapan niya? We would like to talk about it because unang-una, siguro, all of us need to really verbalize what is inside of us so that we can be set free of fears, you know, minsan mga apprehensions o takot. And this is something to do with her second son, ano? Yeah. Ang pangalan ng anak mo? Senvier. Xavier? Senvier. Senen and Virgie. Ah, wow. Senvier. Talagang tandem. Xavier, okay. Passed away 2 years ago? 3 years? 4 years. 4 ago. years ago. Okay. 2022. Would you like to talk about that a little? Paano nangyari? Yung pwede mong i-share. Yung pangalawa kong anak, si Senvier, ano siya, yung sports-minded talaga. In fact, yung trabaho niya, pinagpalit pa nga niya doon sa wakeboarding niya kasi so fond of wakeboarding. Actually, nung una, ano siya, yung basketball, ano talaga siya, avid talaga siya ng Athletic siya talaga. Athletic, oo. Nung nagkaroon siya ng hindi magandang pangyayari sa buhay niya because he was about to be married, na naon siya milang. Na-divert yung attention niya sa wakeboarding. In fact, yung trabaho niya, parang, nung nagkaroon siya ng problema sa love life niya, na-discarrel yung ano niya, yung aim niya sa buhay na magkaroon ng pamilya doon sa babaeng yun. Nagkaroon ba siya ng depression, in a sense? I think he had. Okay. Kasi nga, nung after nung breakup nila, parang wala na siyang pakialam kung magkasakit siya or what. Yeah, okay. At tsaka yung attitude niya ba na dati kinakausap ko siya, sumasagot naman. I mean, yung ano namin, yung bonding namin. You're close to him? Yeah. I'm more close to Than to the other guy. Ang ano ko lang doon, nung napansin ko lang nung nagkaroon siya ng, yun nga, yung breakup nila nung girlfriend niya, nung nagkaroon siya ng, parang wala na siyang ganang, I mean, yung mga vitamins niya, hindi na niya iniinom. Wala nang motivation, kumbaga. Oo, parang nawawala. Pero ano naman yun, na bago naman nung nagkaroon siya ng panibagong mga set of friends na nagkaroon na nga siya ng interest doon sa wakeboarding. Hanggang sa yung trabaho niya, he was working sa BPO. How old was he when he passed away? 41 years old. 41? Oo. Okay. Ay, ang pangarap niya doon sa ano niya, sabi ko nga,
bakit ba napakaano mo doon sa wakeboarding? Negro ka na nga, nagiging negro ka pa lalo. Kasi nga laging naaano sa araw. At saka yung sabi niya, Mami, just intindihin mo lang ako. Kasi pagka nagka-podium daw siya, baka hindi na siya ganun ka-enthusiast na doon sa, basta magkaroon lang daw siya ng podium. Ano yung podium? Yung nasa, yung nasa stage nag-champion or what. So he was aiming for championship. Yeah, oo. In Okay. fact, yung nung nagpunta kami ng Ilocos, nakita ko yung billboard, ang laki-laki talaga yung anak ko ang nandun. Oo, kasi nag-champion siya doon sa, saan ba yun? Nueva Ecija ba yun? Saan ba yun? Okay. So Yung- this went on for how long? Yung ganong klaseng Matagal lifestyle din. niya? 1 year? Hindi lang, mga siguro mga 4, 5. 4 years? Yeah, And then eventually he recovered. Oo, nagkaroon naman siya ng, when he started wakeboarding, parang nakalimutan na niya yung nangyari sa kanya. Kasi nga may mga bagong set of friends na siya. Okay. Oo. Tapos yun, yung mga at saka yung, sabi ko nga, ay di mabuti naka-recover ka na. Sabi niya, Mami, wala na yun. Past is past, sabi niya Okay. ganon. Ang ang remorse ko lang na hindi na kami nagkaroon ng, yung yung private Conversation. conversation na, Oo. kasi dati-rati nagkaroon kami ng, nag-uusap kami as mother and son na Okay. You're At that close talaga. He tells you secrets and everything. Yeah. Oo. Okay. Siya, sabi ko, bakit ngayon hindi, wala na tayong sabi niya, Mami, hayaan mo muna. Basta nagka-podium lang ako, Okay. daw siya, maglay low na daw siya doon sa wakeboarding. Yun nga, nung nangyari, hindi, nagkaroon siya nag-champion naman siya. Talaga? Nag-champion siya kasi nga doon sa billboard na yun, nakita ko yung ang laki-laki talaga. Sabi ko, bakit andyan yung anak ko? Pangalan niya. Oo, pangalan niya. Walang pangalan, pero yung mukha. Tapos Okay. dito yung, Yung parang title niya. Oo. Okay. Ay, nung na yun, sabi niya, next year na daw siya, full-time na naman siyang magtrabaho. Kasi hindi siya nagtatrabaho for quite some time eh. Okay. At binibigyan ko siya ng pasikreto. Hindi alam ng asawa ko. Kasi And then something happened. something happened nung sila, inatake siya doon sa, Sa park wakeboarding mismo. mismo? Sa wake park mismo. Tapos nung nagulat, yun lang yung masakit kasi hindi ko siyang kita eh. So Yung where doktor, was this? Saang lugar nangyari? Sa, ba yun? Sa Lago, Batangas. Oh, okay. So you were here in Manila. So how did you know? Tumawag yung doktor. Okay. Tumawag sa akin yung doktor na yun, yung anak ko nga, nasa and he's in a critical condition. Sabi niya, we have to, ayun nga, yung mga, daw, yung mga life extensions ba yun na, sabi ko, Doc, sa ngayon kasi hindi maganda yung turnout ng business namin. I cannot afford to pay off those, yung mga, So may mga aparatos na gustong May mga ilagay yung aparatos. doctor but you told them no oo, because medyo financially kayo. yes, Okay. kami, siguro yun yung nagkaroon ng guilt feeling at the same time na siguro kung pinaano ko yun, baka hindi naman nangyari yung namatay siya. Pero sabi naman ng doktor na kahit na daw may life support, na magiging vegetable na rin daw siya. So sinabi naman So sa'yo ng sinabi doctor. naman. yun. So parang kahit pa paano na-appease naman yung lungkot ko na Okay. hindi naman siguro ako lahat na masisisi kung bakit nasabi ko nga yun. At ang ko lang, ang natandaan ko nung sinabi niya, Mami, pag
magtrabaho ko uli, mag-travel daw kami. Kayong dalawa, kumbaga? Hindi, silang magkakapatid. Ah, Oo, talaga. sabi niya, oo, mag-travel daw kami. Eh, nangyari, nakaalis na yung bunso ko sa Hawaii, hindi pa rin nangyari yun. So how was your reaction? Siguro, ano naging reaction mo nung finally, how long did it last? Mula nung na-atake siya, ilang days pa inabot? Inatake, nung araw din na yun, nawalan siya ng ano. Ah, Sabi nga was it the first attack? First time, no? first time. Oo. Although nagkaroon siya ng mga ano naman, may mga time naman siya na nawalan siya ng malay nung nagbabasketball pa siya. Pero hindi nyo alam, you have no idea. Hindi ko Okay. alam na ano. So how yung was your reaction? Ano yung initial reaction mo nung mawala na siya? Oh my God. Talagang, sabi ko nga, bakit siya? Ba't hindi ako? Kasi matanda na ako eh. Eh, yung anak ko, bata pa, marami siyang dream sa buhay. Marami siyang mga pangarap. At nagtanong ako sa Panginoon, Lord, bakit? Unfair ka naman. Bakit kinuha mo yung anak ko, hindi ako? But then, naalala ko yung sabi ng doktor, kahit mabuhay siya, vegetable pa rin. So, in a way, nagiging ano ko na rin na, mas matindi naman pala ang hirap kung buhay siya na na hindi siya makakagalaw on his own. Mhm. So I thank God na rin na kinuha na rin siya para maalis kami sa burden din na it's not easy to take care of a and sick for him person. to go through that again, siguro mas matinding suffering sa yun. Makita mo yung anak mo na ganun. Correct. Di ba? Kaya Kaya nga, naintindihan ko. nagbago ba yan? Later on, nagkaroon ka ba ng realization na Yun nga, yung naintindihan ko rin naalala ko yung sinabi ng doktor na kung kahit na mabuhay siya, vegetable pa. oo. Vegetable siya. So Okay. sabi ko, thank you Lord na rin na nangyari yung kinuha na siya. Ang ano lang kasi, yung sunod-sunod, 2022, namatay yung anak ko. 2023, namatay yung daughter-in-law ko. 2023, ng October, namatay yung kapatid ko. Yung 3 years na yun, grabe talaga yung aking, at ayokong makita ng asawa ko na yung sakit ng puso ko na every time na tanungin na niya ako, sabi niya, kumusta ka? Sabi ko, okay lang. Pero alam niya, nakita niya siguro sa mga mata ko na namumugto. Kasi hindi ko sabi ko nga, bakit naman sunod-sunod? Di man lang sana, say 1 year, or yung ganun. Sobra talaga yung sakit na yun. So how grabe. did you cope spiritually? How did you cope? Talagang lumapit lang talaga ako sa Panginoon. Sabi ko nga, doon sa church nga na inanuhan ko, sabi ko this time, magdidesisyon na ako. I have to leave this church and I have to go back to my own, yung Which is ito original, nga, sa which is Comfy. itong Comfy. Kaya sabi ko, mag-resign na ako dito. Dito na ako sa Comfy every Sunday. Sabi ko, Okay. ganun, basta may lakas pa akong minsan nga ayaw akong ihatid ng asawa ko. Sabi ko magko-commute na lang ako. Ayaw naman niya akong pa-commutein. Hahatid pa rin naman niya ako. Loves ka pa rin naman niya. So sa padaling salita, siguro yung mga pangyayaring yon contributed you to a point wherein you realize that God is bringing you somewhere else. Yeah, I know. Sabi ko nga, siguro kung ginawa ko to noon, baka hindi pa namatay. Ay, hindi naman. Minsan kasi, yan ang bantayan natin bilang mga Kristiyano. Ewan ko bakit ang mga Pilipino masyadong guilt-ridden ba?
na pag may nangyaring hindi maganda, kasi hindi ko ginawa yun eh, pagka yung nangyaring pangit, ay kasi, may pinarurusahan ako ng Diyos na, para bang ang Diyos wala nang ginawa kundi tirahin ka o nagkamali ka, tirahin. And that's one perception na gusto nating alisin. Because scripturally, hindi, it's okay. Scripturally, hindi na sinasabi ng Diyos. Unang-una sabi niya is, di ba, andun yung pagmamahal niya sa atin. Parang gamitin natin yung ina. Ang ina, sasabihin sa anak, although imperfect ang ina, wala akong paplanuhin na ikakapahamak mo. Wala. Lahat gagawin ko. Yes. Natural yon sa ina. Ang puso ng ina ang pinakamalapit sa puso ng Diyos. Although, of course, the heart of God is perfect. So everything that God allows in our life is always for our own good. Hindi dahil sa naalala niya, ay si Virgie hindi ginawa ito, ay si Virgie. No, there's no such thing. No, that's not the kind of God we have. But it's more of us learning and finding out through our experiences and through God's revelations, ano ang ipinaaabot mo sa akin? Ano ang gusto mong iparating sa akin that you have to use this situation to bring me there? Siguro nga kasi major decision din yan eh. You actually decide to stay in one church and really serve, no? So, mahirap yon kasi siyempre, you've been with that church for so long na sabihin nila, ba't ka, yun nga, sinasabi mo nga kanina, maraming comments, maraming ganon. Pero ang mahalaga ka dito, dumating ka sa ganong point because of what happened to you. Yeah. It's God speaking through all this situation and sinasabi rin niya sa'yo na, Virgie, wala kang kasalanan, okay? Thank you, Lord. I just want to ask, do you feel that some people or ang perception mo, some people are blaming you for the death of your son, like your kids or your husband? Hindi naman. Hindi naman, wala naman. Okay, that's good. Sa akin lang talaga. Kasi So ang problema, wala sa labas talaga. sa akin talaga yung problema. Kasi nga, yung husband ko nga, sabi niya, forget it na. Nangyari na yun. Naka-move on na siya. Oo, naka-move on siya. Mm. Tapos sasabihin ko sa kanya, palibasa hindi nanggagaling sa'yo. Kaya sabi ko kanina kay Sister Birds, alam mo, kaya siguro tayo, ikaw na-invite ulit dito is for us to, ventilate all of iharap mo sa blackboard, ito yung mga nangyayari. Tingnan mo uli. So you can move on. Yes. So you can move on na With God's grace. hindi ka pinarurusahan ng Diyos, hindi ka sinisisi ng Diyos. It's something that He creates and orchestrates in our life. First, for His own purpose. Second, for our own good. And of course, the last one is actually the first. Yun nga sabi ko sa iyo, ng mga experience ng mga Christian na darating ang punto na sabihin mo, kaya pala. So now, right now, minsan din natin naintindihan. But when you start seeing these things, siguro yun na nga, tignan mo ulit na gumawa ka na naman ng another major decision na, wow, how did you come to this point? I just want to use maybe, but I'm sure it is, that all of the situations are meant to bring you to a certain point where His will can now be accomplished. Amen. Yeah. Where His purposes can now be done because you're now on the right spot. Yes. Yes. Hindi, whatever the situation was before, sabi nga ng husband mo, tapos na yun. And God is always telling us this, move on. Move on. So, yung susunod niyang kanta ay maganda rin kasi ito ngayon ang kanyang national anthem. Uunahin kong lagay. Hindi ko lang masabi dito mag-full time eh. Hindi naman siya pinag-full time. Awitin natin kapatid. Uunahin kong lagi ang Panginoon sa lahat ng panahon. Aking gugunitain mga ginawa niya noon. Magpahanggang ngayon. Uunahin kong
iyong kalinga, aking hahangarin. Malugod ka sa buhay ko at maging karapat-dapat sa'yo ang laman ng puso ko. Lagi akong mananabik sa iyong mga salita. Lagi akong umaasa sa iyong kalinga, aking hahangarin. Malugod ka sa buhay ko at maging karapat-dapat sa'yo, at maging karapat-dapat sa'yo, at maging karapat-dapat sa'yo ang laman ng puso ko. Praise God. Praise you, Lord Jesus. At maging karapat-dapat sa iyo ang laman ng puso ko. It's our prayer, no? That we could always please God in spite of all these challenges. Kaya po, isa sa mga layunin talaga ng awit ng pag-ibig is to see the real face of a Christians. Na hindi perfect. Wala namang perfect na buhay. Wala namang perfect na attitude. Wala namang perfect na it's a learning, it's a journey. Yes. And for us to be able to enjoy the journey is for us to look at, di ba pag namamasyal ka, hindi ka naman, layo pa naman, ano ba naman, kaya anong oras pa tayo darating? Pagdating mo doon, nakasimangat ka, ang haba ng biyahe. Hindi mo na-enjoy yung journey. Hindi mo nakita yung bundok, hindi mo nakita yung mga, kumbaga, yung dagat. In life, it's the same thing. May makikita kang maganda, may makikita kang pangit, but it's all part of the journey. Yes. But the goal is, in our case, the goal is Christ, no? Amen. So pag ang goal natin ang Kristo, meron ka pa rin inaasahang maganda eh. Amen. Lagi kang may inaasahang maganda. At ang mga taong may inaasahang maganda ngayon ay yung mga may birthday. Ayan, batiin natin yung mga may birthday. Umaasa yan ng cake, umaasa yan ng blowout, umaasa yan ng pakimkim. Ayan, so May 9, 2026. Happy birthday to Sister Tina Orlina. Anak ito ni Brother Jerry Orlina. Sister Nika Carion, ayan from Los Baños. Brother Jerome Orubia, ayan naman ay anak na panganay ni Sister Tere Orubia. Happy anniversary kay Brother Juan and Sister Virgie Alamag, ang ating worker sa Batangas. Brother Robert and Sister Grace Marquez. Happy birthday and happy birthday anniversary. and happy anniversary. Happy birthday! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Okay, happy birthday. Happy birthday And happy happy anniversary. anniversary. Enjoy your day. Ayan, nag-uusap nga kami kanina dito. Sabi ko, "Oy, mas malaya ka na ngayon." Yes, mas Ah, malayo na.
At age, I hope you don't mind, I'm turning 71. 71. Okay, tawag ko dyan sa 70s kasi the year of the Lord. Kasi number 7 is the perfect number of God. Number 7 always for me symbolizes God, di ba? Amen. So, pag nakikita ko yung 7 kahit saan, I would always be reminded of God. Yes. It's a good thing to be reminded of God every time. Amen, amen. Ayan, talaga. so mas libre na. So, ano na ngayon? Ano na ang, you're more free, you have more time, you know, and pangit naman mag-retire na lang sa bahay, hindi ba? So, ano mga plano mo? Ang plano ko is to be more, yun nga, to be more closer to God with comfy family. Kasi hindi na sabog yung utak ko na mag-serve doon sa kabila. Okay. Dito pa. Ngayon, I'm now focused dito sa ating community. And I have more time reading the Word, reading the Bible. In fact, nag-start ako nung aking 3 o'clock habit. Talaga? The Yeah. afternoon naman ito. Yeah. Akala ko bumalik ka ulit sa 3 a.m. 3 p.m. na to. Three. Okay, say go ahead. Yun nga, at saka ang prayer ko is, madala ko yung asawa ko dito sa atin. Okay. Close to God. Kasi lagi siyang negative pagka sabi nga niya, pumunta ka pa sa malayong church, meron naman tayo dito. Bakit yung church ay yung God ba ninyo doon? God mo talaga. Ano sabi mo? Sabi ko, alam mo kasi, kung saan ka nag-grow, doon ka. Andi dito nga ako, sabog naman yung utak ko. Kasi ang dami kong ginagawa na pag-aralan ito, ituturo mo to, yung mga ganyan. Ay ako doon, kampante ako kay Lord na napapaligiran ako ng mga taong talagang soak sa salita ng Diyos. So nag-grow ako, sabi kong ganun. Sabi niya, bahala ka. Kulto naman yung nyo, sabi ko. Sabi ko nga, why don't you join me para masabi mo kung ano talaga yung comfy na sinasalian ko. Hindi na siya iimik. The thing is, sabi nga, although may unbelieving husband ka, paggamit ka sa Diyos na makilala siya. Of course, through our attitudes, through our developing a loving relationship. So marami ka pang challenges. Ang dami. Grabe, as in, At madami. isang magandang challenge dyan is to bring especially your husband, Yes. closer to God. And ayaan mo ang Lord ang kumilos sa buhay niya. Yes. Sabi naman ni Paul, ikaw pa rin ang gagamit. Paul, of course, of the scripture na ikaw pa rin yung wife pa rin ang gagamitin na mapalapit ang husband mo With God's grace. with Yes. God's grace and mercy. So sa ating buhay talaga bilang isang Kristiyano, minsan nga akala natin na ay pag Kristiyano na chill na, no? Hindi. Sabi ni Lord, in this world Mas there more will be, challenges. hindi ba, more challenges. But sabi niya, take heart, I have overcome the world. So doon tayo Amen. tumitingin sa victory of Christ on the cross and His resurrection na kung ano pa man yan, binigay niyo sa akin yan, dinala niyo sa buhay ko yan, then you will create something out of that, a beautiful thing out of life, something Yes. victorious. Alam niyo kung isang bagay na, glory to God kay Sister Virgie, yung kanyang pagkanta, kaya nga sabi ko, ito yung, somehow bumalik kami sa awit ng pag-ibig na maraming kumakanta. Because if you really listen, sa akin nga kanina nung nagpo-practice pa lang sila, sabi mo ganun, natutulala ako. Hindi lang doon sa ganda ng boses, kundi yung ministering ba, nakaka-minister. And that's one gift that you can use for the Lord, na Yes. singing, na marami kang madala sa Panginoon just by, by singing to the Lord. And I'm sure you've been doing that naman. So, gamitin natin, in a sense, sinasabi ni Lord, kung ano yung gift mo, maliit, malaki, gamitin mo kasi sa kamay ng Diyos, marami siyang magagawa Amen. pagdating sa ganyan. So sa ating buhay Kristiyano, ayan, narinig natin yan. Anong tawag dito? Napaka-open niya, no, sa kanyang buhay, and we thank you for being honest and talagang Thank you, Lord.
ang mahalaga kasi dito, ang gusto nga nating ipakita, ang mukha ng isang Kristiyano ay hindi puro, ay answered prayer lagi, ay wala nang problema. In fact, may mga problema. Pero sa amin, ang tawag namin dyan, hindi problema, kundi paghamon sa ating pananampalataya. Dahil they are meant to be overcome. All of these things are meant, kaya nga tinawag tayong victorious eh. Kahit na ano pa yung pangyayari yan, you look on your The goal, cross. and that is Christ Himself na Amen. maraming, nakakatuwa nga, madagdag ko lang, may nagpa-pray last week na may deadline, actually 3 yung nagpapa-pray na, ibang tao, that same week, 3 ang prayer, puro deadline. So, ngayon, nakausap ko yung unang nagpa-pray ng, kailan ba yun? Basta medyo matagal-tagal na ng deadline. Sabi niya, Brother, any answered prayer tayo. Bakit? Kasi yung 1 week naging 1 month yung deadline. O imagine that. In-extend. Di ba, tarantang-taranta ka na, paano gagawin ko? Isa, brother, pag-pray natin to, kasi malaman mo, brother, hindi lang ginawang 1 month yung deadline. So sabi ko, medyo chill-chill ka. So yun, na minsan, He will just give you a challenge for you to see His glory ba? Yes. Na parang imposible yan. Kasi for her, Sunday yun. By Wednesday, dapat tapos na. So 3 days. So how can that be? Nga tayo yung Diyos na hindi lang naman ikaw kikilos, kumikilos naman siya eh. So in your Yes. case, saan tayo mapunta eh. In your case, kumikilos ang Diyos. See, the fact na all of these things are happening, some are bad, seemingly bad, some are, even nga, seemingly good, yung pala hindi rin good. Alam mo yon, only God knows. Eventually, you come to that point when you would realize and say, Lord, salamat. Salamat. At dumating ako sa point na, quote-unquote, naintindihan na kita. Yes. At darating lahat tayo dun sa ganong klaseng buhay. At yung kanyang panghuling awitin, sabi ko nga ito magandang panghuling awitin kasi, alam mo yun, inis na inis ako sa kantang to nung araw. Kasi nung nagsisimula pa lang kami yung training namin noon, lumabas ito during the morning devotion na ang kantay kaganda ng buhay, dumadaan ka sa pagsubok. Sabi ko na nasaan, atan lahat yan. So magandang pangwakas na awitin kay Sister Virgie kasi at the end of the day, after what she went through, she can sing this song and tell everybody, kay ganda ng buhay. Amen. Amen. Hallelujah. Kay ganda ng buhay, kay gandang pagmasdan sa ating paligid, bawang kagandahan
sa Diyos. Praise you, Lord Jesus. The best way to end this episode after what we heard from our sister is maganda ang buhay. Dahil Amen, sa amen. kasama natin ng ating Panginoon, Yes. there's a looking forward to something, well, aside from eternal life, kahit dito, dadanasin natin yung magandang buhay na yan. As long as we focus on Christ, as long as we listen to Him, as long as we honor Him, as long as we give Him the highest praise, we Amen. continue to worship Him, Hallelujah. we will be able to see the beauty na because of being human, being limited, minsan di natin makita agad. Paborito mo rin yung by God's grace. Paborito ko yan. By God's grace, ipakikita niya yan. Amen. Na hindi tayo nagkamali sa ating pagtanggap sa Kanya bilang Panginoon at Yes. tagapagligtas, na hindi tayo nagkamaling ipagkatiwala ang buong buhay natin sa Kanya. Amen. Hindi tayo nagkamaling pagtiwalaan siya in spite of some tragic situation na Yes. hindi natin naintindihan ngayon. But at the end of the day, again, my favorite, isa lang sasabihin mo, thank you, thank you, Lord. So maraming salamat, Thank you, Sister Lord. Birds. I hope we'll Thank have you, another Lord. time like this. At next time makita kita na ito na nangyayari. Ito na. Praise Excited God. na kami sa sunod na episode ng buhay mo. You're very young. You're only 71. Ako, marami pa yan. Mag-aabot pa tayo hanggang mga 90 siguro. By God's Sana strong pa rin. Oo, tama. So muli, maraming salamat Thank sa you, aming Lord. mga kapatid na patuloy nakakasama namin pag-araw ng Sabado. See you again on Saturday for another beautiful episode of Awit ng Pag-ibig. Magandang Amen. umaga po and God bless Magandang everyone. umaga. Bye-bye. Second sin